Message to fellow voters. Ano ba? Advice. Sino bang dapat piliin? Sa mga kapwa ko botante, ang pakiusap ko lang, intindihin natin ang problema ng bayan, intindihan natin ang korupsyon pumapalaot sa kasalukuyan, intindihan natin ang mga pagnanakaw na nagaganap, intindihin natin ang pinakamalawak na problema ay ang fake news. Dapat hindi tayo maniwala sa mga balitang hindi naman totoo at alamin natin kung ito ay totoo o hindi. Isa pa, pumili na tayo ng totoong maglilingkod para sa interes na nakararami. Hindi lang sa interes ng kakaunti nila at ng kanilang pamilya. Iwasan na natin ang pagboto ng isang buong pamilya kasi hindi iyan nakakatulong sa ating bayan. Bigyan natin ng tsansa yung mga taong alam naman natin na maaaring gumawa ng kabutihan sa ating bayan. Yun lang. Gusto ko lang stress, no? Kasi tinanong kanina si engineer. Alam niyo ba na si engineer, ang Buentria, hindi naman silang original na producer dito. Nagka-problema kami sa mga producers na aming inassemble. Sinabi namin sa kanya na nag-back out ang isang producer at wholeheartedly in-assume niya yung responsibility. At malaki ang utang na loob namin kay Engineer Buentria for producing the movie Fatherland. Can we clap for Buentria Productions? Maraming salamat. I hope I answered your question. Sige, follow-up na lang din, Direct. How many times na nag-work na kayo ni Sir Engineer Ben? How many times na ba kayo? This is my second film with him. Yeah, and it's always fruitful as far as the relationship is concerned. Alam mo, sa almost more than 3 decades ko nang nagdidirect ng pelikula, he is the most generous producer that I've ever met. More than all the existing mainstream producers that we have. Sa kanya ko na-experience ang totoong pagmamahal sa mga taong nasa likod at harap ng camera. Ganun siya ka-importante para sa amin. Mahirap po ba makahanap ng producer ngayon? Napakahirap kasi pag inihan ka ng araw ay wala ka ma-explain. Kasi iba naman ang condition ngayon ng panonood ng pelikula 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago. Hindi ka nakasalalay lamang sa pagpapalabas. Maraming type of marketing na dapat mong gawin para ma-market ang pelikula. Naandyan na pa, maraming mga uri ng paraan ng pagmamarket na kailangan malaman. Pero meron pa rin mga kumikitang pelikula, especially yung mga tinatawag natin nagtatampok sa mga artistang malalaki ng television. Okay? Hindi na ngayon kasi lakas ang pelikula ng lakas ng TV. Iba na siya. Merong kakanyahan ang pelikula na dapat nating hanapin, dapat natin idiskubre at pag-aralan para mailapit sa mga manonood ang interest nila. Nawala ang interest lalong-lalo na ngayon na napakamahal ang pelikula. Ang panonood ng pelikula ngayon ay mahal. Lalong-lalo na ngayon na nasa mall. Nung kasi, nasa maliit na isang ano lang. Ngayon, nasa mall. Pag manonood ka at kasama mo ang pamilya mo, hindi lang kaya 1,000. Kasi kakain pa. At 350, 450, 500 na pelikula. Yun ang parati kong sinasabi, yun ang aking parating inilalaban. Sinabi ko na to sa mga producers, please do something. I hope the government can subsidize it. That's what I'm trying to say. If government of other countries like Korea, like Thailand, like Vietnam can do something about it, sana we can also. What the government is giving palliatives to the industry because they do not see the industry as an industry. No, they don't see it like that. They don't see it as a dollar-earning venture. Mas tinitingnan nilang industry ang sugar, ang suha, ang saging, ang coconut, yun tinutulungan nila. Pero ang produktong pelikula, they don't see it as a product that can earn dollars for the country.
dapat mabago ang attitude na yun. Sinabi ko na yun sa mga tao. I'm a voice in the wilderness. Sorry, thank you. Thank you, Direk.